Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-agaw buhay si Ramir. Kay Patricia niya nasabi na si Meredith ang nanay ni Lilet. Sasabihin kaya ni Patricia kay Lilet ang totoo? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagsinungaling si Ramir sa mag-ina niyang si Patricia at Trixie para lang mapuntahan ang anak niyang si Lilet sa bahay nito. Nang makarating si Ramir sa bahay nila Lilet, si Ces na lang ang naabutan nito dahil nagmamadali si Lilet para sa hearing nila ngayong araw. Nagkasalisi sila ni Ramir. Wala nang Lilet na naabutan si Ramir. Kaya nagpaalam siya agad kay Ces para habulin si Lilet. Nagtataka naman si Ces kung bakit at anong meron, bakit napasugod bigla si Ramir sa bahay nila. At isa pa nga daw ay parang humahangos pa ito para makita lang si Lilet. Samantala, nagmaneho agad si Ramir papunta sa korte para maabutan itong si Lilet. Pero huli na ang lahat dahil nakapasok na si Lilet sa loob ng korte. Si Kurt na lang ang naabutan niyang parating. Kaya nagtanong siya dito kung nasaan na si Lilet. Sinabi ni Kurt na mukhang nasa loob na itong si Lilet dahil mag-uumpisa na ang hearing. Kung gusto daw ni Ramir ay tutulungan siya ni Kurt na makapasok sa loob para mapanood muna si Lilet. At kapag natapos na ang hearing, saka na nga lang niya ito kausapin. Pumayag naman si Ramir. Habang kausap ni Ramir si Kurt, hindi na nito mapigilan ang paghawak sa dibdib niya. Nahihirapan itong huminga. Sa pagkatapos ng hearing, lumabas na ang lahat para makapagpahinga na. Kaya nagkaroon na ng pagkakataon para magkausap ang dalawang mag-ama na si Ramir at si Lilet. Lumabas sila para makapag-usap sila ng maayos. Paglabas nila, na-excite si Ramir dahil may ipapakita daw ito kay Lilet. Na-excite din si Lilet dahil magugustuhan daw ni Lilet ang sasabihin at ipapakita sa kanya ni Ramir. Sinabi ni Lilet kay Ramir na kinakabahan po ako sa sasabihin mo at ipapakita mo. Pero hindi pa nga napapakita nitong si Ramir. Ang gusto niyang ipakita ay inatake na ito sa puso. Bigla itong natumba. Kaya naudlot ang dapat sasabihin at ipapakita ni Ramir kay Lilet. Natakot at nataranta naman si Lilet sa nangyari kay Ramir. Kaya agad siyang humingi ng tulong at agad niyang pinadala si Ramir sa ospital. Sumama si Lilet sa ospital. Pagdating sa ospital, bumungad kay Lilet si Patricia. Sinisisi na naman siya nito sa lahat ng nangyari kay Ramir. Sinabi ni Patricia kay Lilet na this is all your fault. Kung hindi ka na lumapit kay Ramir at pinagsiksikan ang sarili mo sa kanya, hindi ito mangyayari sa kanya. Kasalanan mo lahat. Kaya naman itong si Lilet ay mangiyak-ngiyak na lang sa mga sinasabi sa kanya ni Patricia dahil nasisi na naman siya nito. Sinabi ni Lilet kay Patricia, "Ma'am, wag mo naman akong sisihin. Hindi ko naman po ginusto ang nangyari." Sinabi ni Patricia kay Lilet, "Ikaw talaga ang malas sa buhay ko, sa buhay ng pamilya namin. Kaya please lang, lumayo ka na sa asawa ko. Layuan mo na ang pamilya namin. Dahil kapag nandito ka at dumidikit ka sa pamilya namin, minamalas kami. Kaya lumayas ka, umalis ka at ayaw na kitang makita na dumidikit sa asawa ko." Galit na galit si Patricia. Pinuntahan niya si Ramir sa loob ng kwarto. Dahil naayos na ito ng mga doktor. Nilagyan ng oxygen itong si Ramir dahil sa naubusan ito ng oxygen.
Maya-maya, habang nagbabantay si Patricia kay Ramir, parang may gustong sabihin si Ramir kay Patricia. Kaya naman tinanggal niya ang oxygen nito para maintindihan ang sinasabi ng asawa niyang si Ramir. Sinabi ni Ramir kay Patricia na kailangang malaman ni Lilet habang hinahabol nito ang hininga niya. Hindi maintindihan ni Patricia kung ano ba ang dapat malaman nitong si Lilet. Kaya tinanong niya si Ramir kung ano ang dapat malaman ni Lilet. Sumagot si Ramir na anak siya ni Meredith. Kaya naman nagulat itong si Patricia sa revelasyon na sinabi ng asawa niyang si Ramir. Kaya pala ganun na lang ang pag-asikaso ni Ramir kay Lilet dahil may kailangang malaman si Lilet na magmumula kay Ramir. Kaya pala naging busy itong si Ramir dahil inasikaso nito ang mga bagay na para dito kay Lilet. Kaya naman itong ang si Patricia ay lalong nagalit kay Lilet dahil mas inuna talaga nitong si Ramir ang bastardang anak niya na si Lilet. Samantala, nag-umpisa na ulit ang hearing sa korte. Hindi alam ni Lilet kung paano siya mag-uumpisa dahil binabagabag siya ng konsensya niya at binabagabag siya ng damdamin niya dahil hindi niya alam kung tama ba na sisihin siya ni Patricia sa nangyari sa daddy niyang si Ramir. Hindi alam ni Lilet ang gagawin niya dahil naiisip niya itong si Ramir na dahil lang sa pagpunta ni Ramir sa kanya ay napahamak na naman itong si Ramir at nalagay pa sa peligro ang buhay nito. Kaya naman habang naghihiring, hindi makapag-focus itong si Lilet. Kaya iba-iba na ang mga natatanong nitong si Lilet doon sa korte. Napansin naman siya ng judge, kaya tinanong siya nito kung okay lang ba itong si Lilet at kung kailangan pa ba nito na ituloy ang hearing. Natakot si Madam Chato dahil nga sa inaasal nitong si Lilet dahil alam niya na may mabigat itong pinagdadaanan. Kaya naman natutuwa nga itong si Eira sa nangyayari dito kay Lilet dahil malamang ay +1 na naman ito para sa kanya dahil nakikita nga nitong judge na wala sa focus itong si Lilet. Humingi naman ng tawad itong si Lilet dito sa judge dahil may pinoproblema lang daw siya at nasa ospital daw ang kanyang daddy kaya hindi siya masyadong makapag-focus sa hinahawakan niyang kaso ngayon. Kaya naman minabuti nga ng korte na wag munang ipagpatuloy ang hearing nila at magpahinga muna sila dahil nga hindi alam nitong si Lilet kung ano ang gagawin niya at hindi siya makapag-focus. Sasabihin kaya nitong si Patricia dito kay Lilet ang nalaman niya mula kay Ramir? Pupunta kaya itong si Meredith o sasagutin kaya niya ang email nitong si Ramir na magkita silang dalawa? Papayag kaya siya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.